Let us give God a clap of praise sa buhay po ng ating beloved pastor, the man of God, Pastor Walter Tabor. Araw na to ay pag-uusapan po natin the trials of faith. How many of you here has faith? May pananampalataya po ba kayo? Okay. Katulad ng lagi mong sinasabi, lahat ng tao may pananampalataya. Yung iba nga po ay iba-iba nga lang po ang address ng pananampalataya nila. Paniniwala doon sa kanyang sarili, paniniwala doon sa magagawa ng mga lalaway, paniniwala ng mga magagawa ng mga taong o sa tao o sa anumang bagay. Pero sa atin, mga Kristiyano, ang ating pananampalataya ay naka-address sa Diyos, ang Panginoong Jesucristo, at sa kanyang tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo. But we know that there is a trials of faith. Nasusubok po yung pananampalataya natin. Lahat po ng mga lingkod ng Diyos, pag tayo po nagbabasa ng Bible, nung tinawag sila ng Diyos, there was a trials in their faith. Okay? Like for example, si Abraham, tinawag ng Panginoon. Sabi niya, gagawin kitang ama ng maraming bansa. Kasi dami ng bituin ang iyong magiging mga anak at mga lahi. Unnumbered. Hindi kayang bilangin. Kasi dami ng buhangin sa karagatan. Sino sa inyo dito ang nakabilang na lang, nabilang na niya kung ilan ang buhangin doon sa dagat? Wala pa, di ba? Okay. Actually, yung buhok nga lang ninyo, hindi yung kayang bilangin eh. Di ba? O yung pa kayang buhangin. At ano po ang nanampalataya po si Abraham, pero ano po ang trials of faith niya? Baog ang kanyang asawa, si Sarah o si Sarai. So ibig sabihin, yung pangako ng Diyos at yung katotohanan ng sitwasyon nila magkaiba. So there's trials. Ang sabi niya, dadalhin kita sa isang masaganang lugar. Magiging masaganang buhay mo. Pero nagkaroon ng krisis. Umalis po siya doon. At muli pumunta sa isang lugar kung saan handa niyang ipamigay ang kanyang asawa. There was a trials of faith. Dadaling kita sa isang maunlad na lugar, and yet meron ng mga nakatira na mas malalakas sa kanya. May mga army. Yung mga tao doon sa paglalagyan sa kanya ng Lord. Tapos sa kanya, wala siyang army. Pero dahil naniwala siya, at anuman po ang sitwasyon, no? Anuman po ang nangyari na kanyang pinagdaanan, tiniyak ni Lord na kung ano yung sinabi niya, yun ang naganap sa buhay ni Abraham. Kaya sa umagang ito, I want you to know, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, ano man ang sitwasyon na kinalalagyan mo o kinakaharap mo ngayon, if you're gonna hold on to the promise of God, then the Word of God will surely come to pass in your life. Hallelujah. Glory to God. Amen? Now, the trials of faith. In Hebrews chapter 11 verse 1, ito po yung pananampalataya. Now faith. Faith is now. Not yesterday, but now. Ibig sabihin, present tense. Christians are living by faith. And this faith that we have is our confidence. Faith is confidence. Those people who has faith, they have confidence. Ibig sabihin, hindi sila nag-aalala. They have confidence. They are peaceful. They know that there is something good, something great happening, and it will happen, and it will never end. Good things happening unto them. Hindi po tumitigil yung mabuting bagay na nakikita nila na mangyayari at magaganap sa buhay nila. That is faith. In what we hope for, yung pong mga inaasahan natin, and assurance about what we do not see. Kapag meron kang pananampalataya, buhay ang iyong pag-asa. At ang taong buhay ang pag-asa niya ay umaasa ng mabuting bagay na paparating sa kanya. Hope is always expecting good
happen, to take place, to come into his family, into his life. Kaya kahit merong pangit na sitwasyon, pangit na balita, ang kanya pong pananampalataya ang nagbibigay sa kanya ng kagalakan at kapayapaan sa buhay, sapagkat nakikita niya yung magandang bagay na paparating alinsunod sa sinabi ng salita ng Diyos na nakatago sa puso niya. At yung pong faith na yon nagbibigay din ng assurance. Sabihin nga natin, assurance. What does it mean, assurance? Okay? Isang katotohanan na anuman po ang mangyaring maganap, mawala man ang bituin, mawala man ang langit at ang lupa, pero if you have an assurance, tiyak, mangyayari at magaganap po yan. Ang walang assurance po ay yung pong pangako ng tao. Pero kapag ka po ang Diyos ang nangako at yung salitang yan ay itinago mo sa puso mo, may dalang pananampalataya, nakikita mo na yun po'y may assurance. Tinitiyak ng Diyos na darating at mangyayari sa iyo. If you have that faith, my friend, you are always excited. Are you excited? Do you have faith? Are you excited? Hindi pwedeng may pananampalataya ka pero lulugo-lugo ka. Hindi pwedeng may pananampalataya ka pero wala kang pag-asa. Hindi pwedeng may pananampalataya ka pero lungkot na lungkot ka kasi natatakot ka sa kinabukasan o natatakot ka sa sitwasyon mo. Ang tao pong may pananampalataya, walang kinakatakutan. Why? Because they can see good things happening in their lives. Hallelujah. Now, the righteous will live by faith. Sabihin nga natin, the righteous will live by faith. God made us righteous, therefore, we are living by faith. Ang sabi po ng Habakkuk chapter 2, verse 4, look at the proud one. His soul is not right within him, but the righteous will live by his faith in the true God. Kaya nga po ibinibilang ng Diyos na matuwid yung pong mga naniniwala po sa Kanya. At tulad po ni Noah, si Noah ay sinabi ng Diyos sa kanya na babaha. Gawa ka ng arko. Ibibigay ko ang lahat ng sukat na mga gagamitin mo. Alam niyo, during that time, never pang umulan. Naniwala si Noah, but there was a testing or trials of his faith. Ano sa tingin ninyo nung gumagawa siya ng arko? Pinapalakpakan ng mga tao? Hindi. There was persecution. There was opposition. Pero ang pananampalataya ang siyang nagtulak sa kanya para matapos po niya yung ipinapagawa ng Diyos. Kasi ang taong may pananampalataya, kahit anong pagsubok ang kanyang pinagdadaanan, hanggat pinaniniwalaan niya yung salita ng Diyos, glory to God, magagampanan po niya at magagawa po niya kung anong sinabi ng Panginoon. At dahil po sa kanyang pananampalataya, siya po'y itinuturing na matuwid. And because you believe in God, God accounted and imputed and imparted unto you righteousness. Dahil kayo po'y naniwala sa pangako ng Panginoon na kayo po'y merong buhay na walang hanggan, dahil po sa inyong pananampalataya kay Kristo, ibinilang kayo ngayon ng Diyos na matuwid. Kaya nga po ang tingin sa inyo ng Diyos, matuwid. Amen? Sabihin nga ninyo, I am righteous in Christ Jesus. Ayan. So, ibig sabihin, hindi po sa inyong sariling kakayanan. And you need to establish that in your heart, that you are righteous. Because when you believe that you are righteous, then you can live uprightly before the Lord. At dyan din po, magdadala sa iyo yung paniniwala mo na ikaw ay matuwid, na karapat-dapat kang tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos, sapagkat ang pinagpapala ay yung mga itinuturing ng Diyos na matuwid. Praise God. So, the proud one, his soul is not right within him. Yun po yung mga taong nagtitiwala sa kanilang sariling kakayahan na maging matuwid sa mata ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang sacrifices, sa kanila pong mga gawain. Okay, actually that is religion. Religion is very proud before the Lord.
They are trying to impress God with their sacrifices. Pero ang gusto ng Diyos ay eto, ikaw ay ma-impress doon sa sakripisyo ni Kristo, hindi yung sakripisyo mo para sa Kanya. Dapat makita mo kung ano yung sakripisyo ni Kristo doon sa cross, na sa pamagitan ng Kanyang paghihirap doon sa cross, sa Kanyang mga latay, sa Kanyang mga sugat, sa Kanyang mga lahat ng mga ginawa sa Kanya, ay kabayaran ng iyong kasalanan, hindi ng Kanyang kasalanan. At praise the Lord. If you truly believe on that, then God made you righteous. 1:17 in the book of Rome, in the gospel, in the good news, the righteousness of God is revealed from faith to faith. So, again, as it is written, kinuha po itong as it is written na to dun sa Habakkuk 2:4, the just shall live by faith. So, ang taong matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. Or, in other words, those who trust in the Lord are living by faith. You're trusting God. Another one in Galatians 3:11, it is obvious that no one achieves the righteousness of God by attempting to keep the law. Kaya nga po, hindi ka magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa alituntunin ng batas, kundi ang itinuturing lamang na matuwid ay yung pong mga nananampalataya. Ano po ang pananampalatayanan? Yung pong gawain ng Diyos, yung paraan ng Diyos, sistema ng Diyos, hindi yung kakayanan mo. Of course, again, we are not antinomians or we are not anti-law. We are not against law. The law is good, but the problem is the law cannot make us perfect. Cannot make us holy. Bakit? Sapagkat kung ano ang sinasabi ng batas, hindi niya ibibigay sa iyo kung ano yung kanyang hinihingi. Ikaw ang gagawa. Halimbawa, sinabi niya, magpakatuwid ka. Do righteous thing. Hindi kanya bibigyan ng righteousness. Gumawa ka ng righteousness. But the problem, we cannot produce righteousness in our own. That is religion. Ang religion, sinasabi niya, magpakatuwid ka. And then you try to be righteous, but the problem is, you cannot make yourself righteous. You are always failure. Kaya nga po, marami nang nag-attempt na gumawa ng tama, pero tinatamaan pa rin. Hindi naging tama yung kanilang ginagawang tama. Pero ito po, kung bakit po ibinigay ng Diyos ang katwiran sa mga taong nananampalataya, sapagat sinampalatayanan nila ang Diyos na kaya kanyang bigyan ng katwiran. So, ibig sabihin, ang biyaya, ibinibigay sa iyo yung katwiran. At dahil ibinibigay sa iyo, ikaw naman ay naniwala, tinanggap mo ngayon. So, you are not producing righteousness, you receive righteousness. At dahil po pinaniwalaan mo, sinampalatayanan mo yung ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ikaw ngayon ay naging matuwid sa mata ng Diyos. At yun po yung kagandahan ng pananampalataya. At bakit ko po inuulit ito? I want to establish your faith, okay, in the righteousness of God. Because if you establish on the righteousness of God, dito ka pa lamang magsisimula na makapamuhay na punong-puno ng kalayaan. Total freedom. Sabihin nga natin, total freedom. Ano po yung total freedom? Yung wala ka ng kinakatakutan na baka mamaya dumating si Lord, natatakot ka, baka hindi ka mapasama sa rapture o hindi ka mapasama sa buhay na walang hanggan. Yung mga tamang duda ka palagi. Ano? Kasi ang taong merong takot, dinidisqualify niya ang kanyang sarili, lalong-lalo na kapag ang pinag-uusapan ay yung pong patungkol sa Diyos. There's a lot of people cannot come to God because they are disqualifying themselves, because they know that in themselves they have a lot of mistakes, that they have a lot of shortcomings. Di ba? Lalo-lalo na makakarinig tayo kung bakit ka nagkakaganyan. Kasi nga, ang dami mong mga kapalpakan sa buhay. Di ba?
So dahil po doon, alam na nga niyang palpak siya. Sinasabi na nga ng konsensya niya, sinasabi na nga ng isipan niya, napalpak siya, dami niyang pagkukulang, narinig pa niya sa asawa niya, narinig pa sa anak niya, narinig pa sa kapitbahay niya, matindi, narinig pa niya kay pastor. So ibig sabihin, wala na siyang paniniwalaan. Talagang ano na siya, tinatanggap na niya lahat ng nangyayari sa kanya, parusa ng Diyos. Kapatid, lahat ng pagkukulang mo, pagkakamali mo, pinarusahan na ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya wag mong tanggapin na yan ay parusa. Ano itong nangyayari sa akin? Bunga kasi yan ng hindi paniniwala doon sa ginawa ng Panginoong Yesus. So you need to believe that Christ already received the punishment. And of course, there is a consequences of sin. There's a consequences of a wrongdoing. Alangan naman na nilaslas mo yung pulso mo walang consequence nun. May consequence nun. Siyempre, sisirit ang dugo to. Hello? Men? Uminom ka ng lason. Alangan naman na walang consequence nun. Bubula talaga bibig mo. Uminom ka Tama? Pero ito po sinasabi ko, ano man po yung nagawa mong pagkakamali, okay? Hindi po niya kayang apektuhan yung ibinigay sa iyo ng Diyos na katwiran nung ikaw ay nanampalataya kay Kristo. Praise God. So this is good news. Sabihin nga natin, this is good news. Ang sabi sa 3:11 dito sa TPT ito, it is obvious that no one achieves the righteousness of God by attempting to keep the law. For it is written, the one who is in a right relationship with God will live by faith. Wow. So those living in faith will not draw back. Hindi po, ang mga mananampalataya ay hindi po yun tumatalikod. Hindi po sila nagsasabi ng ayaw ko na. They will not draw back. Because paano ka magdo-draws back? Paano ka susuko kung nakikita mo na mayroong magandang bukas para sa iyo? Diba? Paano ka susuko kung makikita mo na mayroong kang magandang mapapangasawa na naghihintay sa iyo, di ba? May magandang mangyayari. Paano ka susuko, di ba? Pag titingnan mo po ang salita ng Diyos, ang daming pangako ng Panginoon na nakapilang pagpapalan darating sa iyo, kapatid. Paano ka susuko? Minsan nga nagtanong ang Panginoon si Kristo sa mga alagad. Kasi sabi ni Jesus doon sa mga tao kung hindi nyo iinumin ng aking dugo at hindi nyo kakainin ng aking laman, hindi kayo karapat dapat sa akin, wala kayong buhay na walang hanggan. Yung mga tao, literal. Siyempre, if you have the Spirit of the Lord, then you cannot understand what the Lord is saying. Sabi ng mga tao, ano sabihin, cannibalism kami, inom kami ng dugo, kakain kami ng laman. May tama ito. Tara na. Wala tayong kinabukasan dito. Yun ang literal, Kumbaga paraphrase ko. Tapos tinanong ni Lord yung mga alagad niya, kayo ba? Aalis din. Nabasa niyo yun? John chapter 6. Ang ganda nung sagot ni Pedro Panginoon, nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Saan kami pupunta? Ayun yun Kapag nakikita mo na kay Kristo ang buhay, ganap at sakdal na buhay, saan ka pupunta? Saan ka pupunta sa mundong ito? Saan mo hanapin ang buhay? Where you gonna go? Friend, kahit na mayamang bansa ngayon, shaking siya. Hello? At kahit na gaano karaming pera ng isang bansang yan, minsan nga may nagsabi sa akin, narinig ko walang kwenta ang pera. Ba't mo nasabing walang kwenta ang pera? May pera nga ako, wala namang mabili na pagkain. Hindi walang kwenta nga naman talaga yan kapag walang mabili. Hello? Sabihin ko sa inyo, kapag nakikita mo na ang buhay ay nasa Diyos at nasa Kanya ang tunay na kagandahan ng buhay, saan ka ba pupunta? Alam naman, aalis ka. Diba? Alam yan ng mga yung mga nakikinig sa atin na merong edad na, yung anytime pwede na silang umuwi kay Lord. Amen.
Alam nyo, kahit gaano kaganda yung mga pinagdaanan mo nung nakalipas, well, we have to give thanks to God for that. Di ba? Pero, para sa kanila, wala nang ibang pinakamaganda ngayon, kundi ang sila ay nasa Panginoon. Ibig sabihin, they see their future, their very good future in the Lord. Hallelujah. Eto, now the just shall live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. Hindi natutuwa ang Diyos kapag tayo po'y nagkakaroon ng pagtalikod. Hindi natutuwa. Sabihin nga kami mo, hindi natutuwa ang Diyos. Konti lang. Okay? But in verse 39, sabi dito, but we are not of those who draw back to perdition. Yan. Ang mga mananampalataya, sumasampalataya ay hindi po sila tumatalikod. Sabi mo sa katabi mo, ang mga sumasampalataya, hindi yun tumatalikod. Walang ano yun, walang no turning back. Hello? Kundi, ano po ang awit ng mga sumasampalataya? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Amen? So, no turning back yan. Alam sabihin nila, ay madilim dyan. O merong naghihintay. Hindi, no turning back. Bakit? Kahit anong dilim sa aking daraanan, kahit ano pa ang sinasabi mo na meron sa aking daanan, kahit sabi mong may leyon o meron pang kanyon dyan, kapag kasama ko ang Panginoon, wala akong katatakutan. At ang katotohanan ay eto, tunay na kasama ko siya sapagkat ang sabi niya, until the end, I will be with you. Praise God. Ano ngayon ang katatakutan natin? Actually, saan tayo pupunta kung aalis tayo at iiwanan natin yung source of life? Yung nagsabi na, I am the life. Kung iiwanan mo, saan ka pupunta? Pupunta ka doon sa nagsabing I am the death? Sino sa inyo dito pupunta rito sa sasama sa I am the death? I am the death. I am the poverty. No? I am cursing you. Sino pupunta doon? Wala. Kaya lang, walang magsasabi ng ganon. Walang magsasabi ng ganon na I will curse you. Kasi alam mo na ang pangit, pupunta ka pa. Kaya lang, those other promises, the promise of the world. Wala tayong ibang inaasahan sa mundong ito kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Ama, alam mo ninyo, kapag magbabasa po kayo ng Bible, in the last days, sabi mo ng Bible, these things will happen. Yung pong marami po yung mga shaking, marami pong humors of wars. Actually, ang war po na sinasabi sa Bible, hindi po yung mga war ng nakaraan. Like the mga kingdom wars. No, hindi po ganun. Ang war po ngayon talagang sabugan po ng yung isang bagsak lang, 5 building agad ang sabog. Hindi katulad nung araw na yung single shot lang, bawat putok kasaulit. Hindi po ganun. Hindi po yung ganun. Ito, pindot-pindot na lang, di ba? Pindot-pindot na lang. Yun po yung isang sabog lang, yung maraming mamamatay, yun po yung war na talagang mangyayari in the last days. But praise God, sabihin ko sa inyo, walang po pwedeng makapatay ng buhay na meron sa inyo sapagkat ang buhay na meron sa inyo, sa akin at sa ating lahat ay buhay na walang hangganan kay Kristo. Hallelujah! Praise God! So, malinaw po dito. Verse 39, we are not of those who draw back to perdition. Sino tayo? We are of those who believe to the saving of the soul. Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, no turning back. Praise the Lord.
We no longer have to try to please God through self-effort and rule-keeping. That does not work. Okay? We instead please God by believing in Him. So, how to please the Lord? By believing. Sabi ng Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please Him. Pakisulat nga po ninyo yung mga nakikinig. Without faith, it is impossible to please God. Hindi mo mabibigyan ng kaluguran ng Diyos kung walang pananampalataya. At ang sinasabi pong pananampalataya dito ay pananampalataya sa ginawa ng Diyos. Pananampalataya kay Kristo. Kaya kapag hindi mo naintindihan yung pananampalatayang ito, then you have a wrong faith. For he who comes to God must believe that He is. What does it mean He is? He is able to save you. He is able to provide for your needs. He is able to lift you up. He is able to strengthen you. He is able to protect you from any harm. So you must believe God that He is. Wala kang kailangan na hindi niya kayang gawin. Na kung naniniwala ka na wala kang kailangan na hindi niya kayang gawin, ibig sabihin, kapatid, mapapanaligan siya at meron kang kapanatagan, wala kang katatakutan sapagkat alam mo na kumpleto ka kapag kasama mo ang Diyos. You are complete when you are in God. Kaya, nalulugod ang Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. And also, He is a rewarder of those who diligently seek Him. Oh, I tell you, if you come to God, you have to expect that there is always a good things na magaganap sa buhay mo. How many of you here, yung gusto mong humarap sa tao na meron kang kinakatakutan. Yung bang pag humarap ka, expect mo may pangit na mangyayari sa'yo. Diba? Yung, kapag ganun po yung, yung tao na lalapitan mo, halimbawa, punta ka kay mayor, punta ka sa, sino man, kay judge, kay attorney. Pag haharap ka, ang matatanggap mo sumpa, galit, takutan. Sino sa inyo dito ang tuwan-tuwan na lumapit sa ganon? Yung lalapit ka merong pangit na mangyayari sa'yo. Lumalapit ba kayo sa ganon? Hindi, iniiwasan mo. Actually nga, baka sabihin mo, tatanungin mo doon kay Marites, patay na ba siya? Kasi ang unang magsasabi si Marites no? Pero alam po ba ninyo, every time na ikaw ay lalapit sa Diyos. Ibig sabihin na lalapit, hindi ibig sabihin na malayo ang Panginoon, kundi every time you open your mind and focus on to God, every time you look on to the Lord, there is always a good thing na mangyayari sa iyo. Kung magaganito, marami sa inyo pumupunta sa mall, pag uwi, wala namang napagod pero wala namang binili. Tama? Ilan sa inyo ang ganon? Lahat kayo. Okay. So, pero dito, kapag tayo po'y lalapit sa Diyos, in literal, like for example, hindi ka uuwi na walang dalang reward. Hindi ka uuwi na walang dalang biyaya. Kung ganito po ang nakikita natin sa Diyos, ibig sabihin, kagalakang mo lumapit sa Kanya, baka nga maya't maya pag uwi mo, balik na naman. O, di ba? Bakit? He is a rewarder of good things. So you must believe that God is a rewarder of good things. Di ba nag-pray kayo? Ano ina-expect nyo kapag kayo nag-pray? Pag kayo lumalapit sa Panginoon, ano ina-expect nyo? Are you expecting good things to happen? Yung devotion ko na isang umaga, no? Bago ka lumapit sa Panginoon, o kaya habang nasa presence siya ka ni Lord, pag kayo nakapigit, nakikita mo na yung ibibigay ni Lord sa iyo. At dahil nakikita mo, pinagpapasalamat mo ngayon sa Kanya. Nakikita mo magaling ka, nakikita mo successful ang negosyo mo.
Nakikita mo, successful ang mga anak mo. Nakikita mo, may magandang bahay na ibibigay sa'yo ni Lord. Diba? Nakikita mo, magandang kinabukasan mo. You can see yourself driving a brand new car. Amen? So kung ano yung nakikita mo, sinasabi mo, yung iba naman, hindi naniniwala. Pero ito po, kahit hindi sila naniniwala, basta naniniwala ka, mangyayari sa buhay mo. Kasi hindi naman para sa kanila yun, para sa iyo yun eh. Tama? Sabi ko nga, lahat ng mga sinasabi ko dito, yung basa nyo, alam nyo to. Parang si pastor nagbibiro. Ano nagbibiro? Lahat ng sinabi ko dito, nakita ko na in the Spirit. Amen? At dahil nakita ko, praise God, unti-unti, tulad ng nakikita ninyo, nagmamanifest siya. So, every time I come to the Lord, closing my eyes, I believe that He is a rewarder. Rewarder of good things. Kaya po, sabihin ko sa inyo, ang sarap sa Lord. Every time you open your Bible, you're coming to God. You have to expect that there's good things happening to you. At dahil po dyan, dahil grabe yung biyaya na tinatanggap mo, nagiging daluyan ngayon ng pagpapala. Kaya ngayon mga nakakadikit sa'yo, nakakatikim din. Amen? Kung nga meron sa'yo sama ng loob, lahat na makadikit sa'yo, sasama din ang loob. Bakit? Yun ang meron ka eh. Diba? Buti na lang sa ever-increasing grace. Hindi po kami dito nag-stagnan sa biyaya, kundi tayo po ay ever-increasing. Hindi ba? Hindi ever-stagnant, kundi ever-increasing ang biyaya. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Ganda po yung yung continuous, yung continual. Di ba? There's continuity. Yun po yung buhay. Ibig sabihin, may buhay. Yung dumadali, kumbaga sa fountain hindi po, alam mo, dumaan po kami doon sa sa Pagudpod. Meron po kaming hinintuan doon. Patuloy po yun na dumadaloy ang tubig. Nagilamos nga si Jundel doon. Nagilamos ka, nakita ko, pumuti ka agad yung mukha mo eh. Malamig eh. Amen. Dumadaloy. Tapos meron kaming pinuntahan na kuweba, dumadaloy din yung tubig. Okay? There is a continuous flowing. So, kung hindi po nauubos ang tubig na dumadaloy doon, higit pong hindi nauubos ang biyaya ng Panginoon na dumadaloy sa buhay po ninyo. Buhay po natin. Hindi nga natin alam kung saan nanggagaling yun. Bakit may tubig sa tuktok ng bundok eh? Di ba? Eto rin naman. The supply of everything we need comes from God. So if you believe in God, you must believe that He is a rewarder, and then He is able to do exceedingly abundantly above all you can ever ask or think. And that is our God. And if you believe on that, He is a rewarder of good things coming to you. Hallelujah. Praise God. Tingnan niyo yung experience ni Paul. Sabi ni Paul, pagdating sa pananampalataya, Galatians chapter 2 verse 19 to 21, what actually took place is this. I tried keeping rules and working my head off to please God. I tried. Alam mo ninyo, sabi ni Pablo doon sa Philippians, pagdating sa pagsunod sa batas, perpekto ako. Walang taong ganyang katapang na magsabi. Diba? Perpekto ako. Ang sabi po niya doon sa Philippians chapter 3. Pagdating sa pagiging Hudyo, Pariseo ako. Ibig sabihin, lagi siyang nasa on top. Pagdating sa passion ko sa pananampalataya ko, paniniwala ko sa batas, handa akong mamatay at pumatay. Actually, siya nga po ang naging mastermind sa pagpatay sa Kristiyano kay Stephen, na siyang akala niya ay sumasalungat doon sa pananampalatayang Hudyo. Ganon ka-passionate si Pablo pagdating sa pagsunod sa batas. But you know what? Ano sabi niya rito? Ang conclusion niya, I tried keeping rules and working my head off to please God, and it worked, sabi ba niya? Hindi, ano sabi niya? It didn't work. Hindi umubra. Palpak. What a thing.
Walang effect. That is conclusion. Ano sabi niya ngayon? So I quit being a lawman so that I could be God's man. Christ's life showed me how. So pinakita daw sa kanya ng Panginoon kung paano magiging matuwid ngayon sa harapan ng Diyos. Minsan karamihan sa atin, hindi, dito na ako namulat dito na ako mamamatay. Nakarinig na kayo ng ganon? Nagising ako ng umaga na may muta ako Bakit? Nandyan na yan Di hinggang sa pagtulog ko ulit. Ganyan. Ganun ba yun? Sabi ni Pablo, I quit. Yung pong kinamulatan niya at itinuro niya, naging passionate siya. Nakita niya, hindi umubra. Alam mo, kapag hindi na umuubra yung ginagawa mo, itigil mo na. Ako naman. Diba? Kung ayaw na niya sa'yo, tigil mo na. Hindi sabi ito. You have to be quit. Okay? Christ's life, ito maganda, dapat ipakita sa iyo ng Lord. Amen. Christ's life showed me how and enabled me to do it. Yan ang maganda. Sabi niya, I identified myself completely with Him. Sino yung Him doon? Si Kristo. Indeed, I have been crucified with Christ. Grabe itong nakita ni Pablo na to. Christianity, pag sinabi po na I identified myself completely with Christ, ibig sabihin yung identified with Christ, ito yung dapat na makita ng lahat ng Kristiyano. Dapat makita mo that you are identified with Christ. Kung ano nangyari kay Kristo, nangyari sa'yo. He was crucified, you are crucified with Him. Right? At bakit naipako si Kristo dun sa cross? Dahil sa kasalanan. So, ibig sabihin, kapag nakita mo na si Kristo yung naipako ang kasama niya dahil yung kasalanan na nasa atin, naipako dun sa cross, na parusahan. Christ was buried, so we are also buried with Christ. Christ was resurrected, we are also resurrected with Christ. And Christ ascended in heaven, sitting down at the throne of the Father. Then you ascended with Christ at the heavenly places. Yun po ang Christianism. At eto, as He is, so are we. Meaning, kung ano si Kristo, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kalagayan, ang kanyang nature, yun tayo. That's who you are bilang Christian. And this is Christianity. Alam mo ninyo, hindi ko naintindihan doon noon Ang Christianity, ang pagkakalam ko, yung you try it to do something good para lang sa ganon, maging Kristiyano ka. So, ang aking pagkakakala noon, yung ginagawa mo, ang mag-identify sa'yo ng iyong pagiging Kristiyano. No, ang mag-identify sa'yo ngayon, nung nakita ko, yung pala, si Kristo, hindi yung ginagawa mo. Kasi nga, yung gawa natin, laging palpak. Yung gawa natin, minsan ay shaking. Yung gawa natin, minsan mali. Hindi tayo gumagawa ng tuloy-tuloy na perfeksyon, tuloy-tuloy po na tama. Lagi tayong may tama, lagi tayong may mali. Hello? Ngayon kung ang pagbabasihan yung ginagawa natin, hindi nga, wala kang Kristiyano. Sa totoo lang, sa buong mundo, kahit sinong tao, kung ang pagiging Kristiyano at ang pagpasok sa langit ay nakadepende sa kanilang ginagawa, then walang taong papasok sa langit. Alam niyo kung bakit? Sapagkat lahat ng tao ay merong kapalpakan sa kanyang isip, sa kanyang ginagawa. But praise God, this is Christianity. Christianity is who Christ is, that's who you are. Kung sino si Kristo, yun ka. At yan ang dahilan kung bakit ka tinatanggap ng Diyos. Kung bakit nalulugod ang Diyos sa iyo. Kung bakit ang Panginoon ngayon ay pinagpapala ka. So this is Christianity. Now, sabi po rito, my ego is no longer central. Hindi na po siya nakasentro sa sarili niya. It is no longer important that I appear righteous before you or have your good opinion. And I am no longer driven to impress God. Yan ang nakita ni Pablo. He's no longer driven to impress the Lord. At hindi na mahalaga sa kanya kung anong sabihin ng tao. Nabuhay na ba kayo ng ganito? Alam niyo ba na ang tao ay laging nabubuhay kung ano yung sasabihin ng iba? Ay, ano sasabihin? Nakakaya yung sasabihin nila. Sabihin. Di ba lagi tayong ganon? Yan ang tao.
Kapag may ganyang kang damdamin, dapat mamatay ang ganyang damdamin sa atin. Because we are not living to impress people. Ay, anong gagawin natin? Christ lives in me. Yan po ang sentro ng ego ni Pablo. Yan po ang sentro ng kanyang isipan. Christ lives in me. Sabihin nga ninyo, Christ lives in me. Isulat po ninyo dyan, yung mga nakikinig, Christ lives in me. Christ lives in you. Alam po yung ibig sabihin kapag Christ lives in you? The life you see me living is not mine, sabi ni Pablo, but it is lived by faith in the Son of God. So saan po nakasentro ngayon yung pananampalataya ni Pablo? In the Son of God. Faith in the Son of God. So, ibig sabihin, yung magagawa ni Kristo, yung ginawa ni Kristo para sa Kanya. Ang sentro ngayon ng buhay ni Pablo ay hindi yung ginagawa niya, kundi yung ginawa ni Kristo sa Kanya. Na siya na nagmahal sa Kanya at nagbigay ng buhay sa Kanya. Ano ang sabi niya? I'm not going to go back on that. Okay, ulitin natin. It is lived by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So ang sentro ng ego ngayon ni Pablo ay hindi po yung gumagawa siya para bigyan ng kaluguran ang tao sa paligid niya o bigyan ng kaluguran ang Diyos o kaya i-impress ang Diyos sa ginagawa niya, kundi ang sentro na niyang isipan ngayon ay si Kristo na bubuhay sa akin. At ang pananampalataya ko ay doon sa anak ng Diyos. Ibig sabihin, doon sa ginawa ng kanyang anak. Doon sa ginawa ni Kristo. Doon sa magagawa ni Kristo, hindi yung magagawa niya. At dahil naniniwala siya na merong magagawa si Kristo, dahil hindi pumalpak ang pananampalataya ni Kristo. Right? Yung sa atin, yung ginagawa natin pumapalpak, pero si Kristo hindi po pumapalpak. Kaya nga po, ang kanyang paniniwala ngayon ay nandoon kay Kristo na siyang nabubuhay sa Kanya. At nakasentro sa Kanya na, mahal ako nito. Kaya sabi niya, who loved me? Bakit? Ibinigay niya ang kanyang buhay sa akin. If you gonna centered, address, focus your heart and your mind in the faith of Jesus Christ in you, then dito mo magagawa yung bagay na kamangha-mangha. Imposible sa mata ng tao, pero posible dahil si Kristo ang nabubuhay sa iyo. So this is faith. Kaya ang sentro po ng pananampalataya para ma-overcome po natin ang lahat ay it must be addressed to Christ. Focus on to Christ. Praise God. So this is what we are living for. There's no such thing as a perfect life. My friend, Christians cannot expect to live free of troubles, tribulation, or suffering. We must not avoid trouble and suffering. God allows it to teach us that we need Him. Bakit inaalaw ni Lord ang mga suffering sa atin? Diba? Kung talagang ang Diyos ay mapagmahal, bakit nangyayari sa akin to? Bakit inaalaw niya na ako ay naghihirap? Inaalaw niya ako ay nabubuhay sa may mga sakit na matagal ko nang ipinagpipray, hindi gumagaling. Yung ibang pinagpray natin, kinuha agad ni Lord. Amen. Nakailang prayer ka na, kinuha ni Lord. O, sino gusto magpa-pray dyan? Amen. O, at maraming nangangailangan. Diba? Actually, even Paul, nagpray po siya sa kanyang sarili. Pero parang hindi, may magandang sagot si Lord. At yun po ang maganda na dapat po nating matutunan. Okay, if there's suffering, if there's troubles, okay, happening in your life, then don't give up. Sapat na yung sinabi ni Lord, sasamahan kita. Sapat na yung sinabi ng Panginoon, kasama kita. At dahil kasama ka niya, purihin ang Diyos. Ibig sabihin, dahil sa pagsama niya, may tagumpay ang buhay mo. Tagumpay ka. Okay, paano ba nagtuturo? Basahin muna natin to para malaman natin kung paano nagtuturo ang suffering sa atin. Natuturoan tayo minsan eh.
Ibig sabihin, natuturuan na tayo sa magitan ng mga sufferings na yan na magtiwala sa Diyos. Right? Bakit mayroong pangangailangan? Para magtiwala ka na ang Diyos, kaya niyang i-provide ang pangangailangan mo. Bakit minsan dumarating ang sakit? Para makita mo na ang Diyos manggagamot. Hello? Bakit may problemang ganito? Para makita mo na ang Diyos problem solver. Hello? Bakit ayaw niya sa akin? Para makita mo na may mas magandang inilaan ni Lord para sa iyo. Ayun yun eh. Dapat makita mo yung paraan ng Diyos, hindi yung gusto mo. Dapat makita mo na sa kabila po ng dilim, merong liwanag. Makita mo na sa sitwasyon mo na hindi maganda, ay merong pong maganda kapag dumating ang Lord at nakita mo yung pangako ng Panginoon. 2 Timothy 3:12, all who choose to live godly as worshipers of Jesus, the Anointed One, will also experience persecution. Nga po kapag merong persecution diyan, that's a part of our calling, friend. Meron mga nagchichismis sa'yo. Meron ako nabasa si Marites, hindi na lang siya nag-iisa ngayon kasi hindi naman siya makapag-Marites kung wala siyang kasama. Di ba? Grupo ang mga yan. Grupo. Sino sila? Si Marites. Di ba? Si Marisol Sol. Di ba? Tapos, si Sally. Siyempre, may sasali din dyan. Kaya si Sally. Tapos, si Eva. Si Eva naman, siya naman yung magkukwento ng iba-iba. O, di ba? Kaya, group ang mga yan Ewan ko kung saan ka dyan. Amen? Pero alam ko, yung mga taga-EIG, wala sila dun Amen? Praise God. Pero, what are we testifying is the goodness of God. Amen? Praise God. Okay lang yun. Pinipersecute ka nila. That's a part of the game, my friend. That's a part of your calling. Ibig sabihin, si Kristo nga Di ba? Hindi yung naranasan ni Jesus na, kumuha sila ng bato at, di ba? Naranasan nyo na ba yung yung dinidisciple mo iniwanan ka? Kung naranasan mo, si Jesus, naranasan na niya rin. May nanghudas sa kanya. Amen? Naranasan niyo ba na mga mahal niyo sa buhay, nagalit sa inyo? Ganon din si Jesus. Yung mga kapatid niya, ano sabi ng mga kapatid niya? Bakit di ka pumunta doon ngayon? Tingnan ko kung magaling ka. Di ba? Nabasa niyo yon? Naranasan ni Jesus yon. Naranasan din ni Jesus na na gusto siyang hulihin. At naranasan din niya na sa mga nagtatanong sa kanya ay para lang ipahiya siya. Tama? Lahat yun naranasan niya. Kaya nga ang sabi ng Bible, siya ang ating high priest, ay alam niya kung anong kalagayan mo. Lahat ng naranasan mo, naranasan niya. Kaya mayroon siyang damdamin. Kaya nga po, malapit ang puso niya sa mga nasasaktan sapagkat naramdaman niya yun, naranasan niya yun. Kaya, the Lord is near to the broken heart people. Kaya kung broken ka ngayon, kapatid, alam ni Lord yan. Malapit siya sa iyo. Sa Tagalog, ang totoo, lahat ng nagnanais mamuhay na matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Now, this is a wrong thinking. We associate suffering, trouble, and tribulation with sin. Kasi nakakarinig tayo minsan kung mayroong nagsasuffer, merong nagkakaroon po ng krisis sa buhay, merong medyong hindi maganda ang nangyayari sa buhay niya. Anong sinasabi ng yan, makasalanan ka kasi, kaya ganyan. Di ba? Nakaranas tayo ng ganon. So instead na ma-encourage ka, discourage ka tuloy. That is a wrong thinking. Okay? Kung paano ang fire burns off the dross from gold. Okay? Nawala. Kung paano po ang okay. And purifies. Okay, balik. And purifies it. Yung ginto, di ba? Ang apoy, pinopurify po niya yung ginto. God allows trouble to burn off self-centeredness
until we realize that we can't do anything without Him. So kung bakit po yung suffering inaalaw ni Lord, para ma-realize natin na hindi po natin kaya mabuhay na wala siya. Okay? Kasi sometimes, kapag magandang lahat ng nangyayari, parang di mo kailangan ng Diyos. You are truly dependent to yourself. Ayaw ni Lord na maging dependent ka sa sarili mo, kapatid. Actually, yun po yung revelation sa atin noon na kung bakit ayaw ni God na kumain sina Eva at Adan doon sa bunga ng nagbibigay ng karunungan, sabagat ayaw ng Diyos na magtiwala ang tao sa kanyang sariling kakayanan, karunungan. Huwag kang manangan sa sarili mong kakayanan, sarili mong karunungan. Gusto ni Lord maging dependent ka sa kanyang kakayahan. O tingnan mo, kahit na marurunong na tao, they dependent on themselves, nagsasuffer din na sila. Bakit inaalaw ni Lord yun? Para makita nila na kahit sila gaano karunong, kahit gaano karami ang pera nila, kahit gaano kaganda ang kanilang bahay, tahanan, at gaano karami ang kanilang ari-arian, nagkakaproblema pa rin sila. Tama? Yung bang maraming ari-arian, wala ng problema? Nagkakaproblema pa rin. Para ipakita nila, para makita nila na yung karunungan, kayamanan, o anumang ari-ari ang meron sila, at yung kanilang edukasyon o anumang pong mga diploma na meron sila ay hindi sapat na makatulong sa kanila pagdating ng kagipitan. Tanging ang Diyos ang siyang makakatulong sa kanila at sa ating lahat. So if there is suffering happening to us, praise God. We have to praise God in the midst of suffering, in the midst of trouble. Hindi natin ipinagpapasalamat yung trouble, hindi natin ipinagpapasalamat yung suffering, hindi natin ipinagpapasalamat yung kahirapan na yung sakit at karamdaman. Ang ipinagpapasalamat natin ay ang pagsama ng Diyos sa atin sa kabila ng anumang sitwasyon na kinakaharap natin. At doon po natin makikita na ang Diyos ay buhay. Doon natin makikita na at malalaman na lahat ng sinabi ng Diyos na itinago natin sa puso natin ay totoo. At makikita na mo natin, praise God, that God is a living God in the midst of every trials, and here we can praise Him and worship Him. Glory! Hallelujah! Anong sabi ni Pablo? 3 times I pleaded with the Lord to relieve me of this. But He answered me, my grace is always more than enough. My grace is always... Ilang ulit daw siyang nanalangin? Anong sagot ni Lord? My grace is always more than enough for you. Kaya kapag meron kang problema, anumang sitwasyong kinakaharap mo, magtatanong ka na, bakit ako nagkagaganito? At hinihingi mo ngayon yung gusto mo. Minsan kasi kapag tayo humihingi kay Lord, yung gusto natin na sagot. Yung gusto nating marinig, no. Ang dapat mong pakinggan kung anong sinasabi ni Lord. At ang sabi ni Lord kay Pablo, my grace is always more than enough for you. Alam niyo ba na, no? More than enough ang grace ni Lord. Sabihin nga natin, grace is more than enough. Pag sinabi natin grace is more than enough in your situation, my friend. Kapag ito'y naging buhay sa puso mo, maging masaya ka ngayon kahit anong kinakaharap mo. Why? Grace is more than enough. And my power finds its full expression through your weakness. So I will celebrate my weakness, for when I'm weak, I sense more deeply the mighty power of Christ living in me. Alam niyo, yung weakness dito na sinasabi ni Pablo ay yung pong wala tayong kakayahan na bigyan ng solusyon yung sitwasyon natin. Na ang tangi po nating sinasandalan at inaasahan yung kakayahan ng Diyos para sa iyo. So yun po yung pagkilala sa biyaya ng Diyos, sa kakayahan ng Panginoon. Friend, the Lord will never ever fail you when you understand His love for you. Hindi ka bibiguin ng Panginoon. I'm not defeated by my weakness, but delighted. Tingnan nyo sa kanyang weakness, natutuwa si Pablo. Bakit? Sapagkat kung kailan hindi ko kaya, makikita ko kaya ng Diyos. Kung kailan walang-wala na ako, makikita ko ang Diyos nandiyan siya. Oh, glory to God. For when I feel my weakness and endure mistreatment,
when I'm surrounded with troubles on every side and faced persecution because of my love for Christ, I am made yet stronger. Bakit napapalakas si Pablo kapag lumaranas siya ng ganon? Sino dito sa inyo na napapalakas kapag lumaranas ng persecution o sitwasyon? Di ba usually sa atin nanghihina tayo? Alam mo kung bakit ka nanghihina? Nakapokus ka dun sa sitwasyon. Pero sabi rito, napapalakas ako. Bakit napapalakas? Sapagkat ang tinitingnan ni Pablo, hindi yung sitwasyon niyang pangit, kundi yung kakayahan ng Diyos na yung pangit na sitwasyon niya ay kayang gawing maganda ang Diyos. Merong nakikita si Pablo na merong magandang mangyayari. Nakikita ni Pablo na merong gagawin ng Diyos na himala. Nakikita ni Pablo na ang Diyos sa kanyang kapangyarihan ay kayang pawiin at kaya niyang alisin ang lahat ng bagay na kinakatakutan niya. At dito niya makikita God in action. Diba? Doing something good. Kaya nagkakaroon siya ng kalakasan. Kung bakit nanghihina tayo minsan sa sitwasyon po natin, sapagkat we are helpless and hindi natin makikita ang rescue ni Lord. Right? Kung hindi mo talaga makikita ang rescue ng Panginoon, manghihina ka talaga. Bakit? Biruin mo, wala kang kakayahan at wala ka rin makikita na lalapit sa iyo o sasama sa iyo para tulungan ka. Talagang manlulupaypay ka. Pero bakit sabi ni Pablo, I made stronger. In my weakness, I made stronger. Bakit niya sinabi yon? Sapagkat nakikita niya sa kanyang weakness na wala na siyang kakayahan, wala man siyang makita na tulong mula sa tao, nakikita niya na merong tulong mula sa Diyos. At dito, makikita niya, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay hindi nagpapabaya, ang Diyos ay totoo, at ang Diyos ay hindi bumibigo. Kaya sinabi niya, that in my weakness, I am made stronger because the rescue, the salvation of the Lord will come unto him and to those who believe in God. Kaya po, if there's a testing in your trials in your faith, my friend, look unto God. Don't blame anyone. Don't blame anybody. Don't blame. Huwag nating sabihin na, ikaw kasing dahilan bakit ako nagkakaganito. Ikaw kasi, kaya ano ka talaga. Alam mo, mapupuno lang ng galit ang puso mo pagka ganon. Pag puno ang galit ang puso ng isang tao, kapatid, wala siyang magandang sasabihin. Eto lang, nag-create ka lang, minumultiply mo lang yung pangit na sitwasyon. In every situation that you are in, whatever things happening, kahit sino pang gumawa, pastor, yung asawa ko kasi, yung anak ko kasi, yung kapitbahay ko kasi, yung ganito kasi, kahit sino pang gumawa. At kahit ikaw pa, dahilan ko bakit nagaganyan yan, look on to the rescue of the Lord. The Lord will come like a rushing wind to rescue you, my friend. At ito po sabihin ko sa inyo, in conclusion, ano man ang sitwasyon na kinalalagyan mo, ang pangako ng Diyos ang siyang mangyayari at magaganap sa buhay mo. Yan po ang katotohanan. Ang daming pangit na nangyari sa buhay ni Abraham. Binenta pa niya ang asawa niya. Pero kung anong sinabi ng Diyos, yun ang nangyari sa kanya. Right? Even kay Noah. Lahat. We can overcome the world by faith, my friend. Paano natin ma-overcome ang mundo? Faith. Ano sabi dito? You see, every child of God. Are you a child of God? Amen. Sabi mo, I am a child of God. Ano sabi dito? Every child of God overcomes. Yung sinabing overcomes yan, continuous action, continually conquering the world. You are continually conquering the world. By what? For our faith, this is the victorious power that triumphs over the world. So, ibig sabihin, ang magbibigay sa atin ng tagumpay ay yung pananampalataya natin kay Kristo. So if you are a child of God, I congratulate you. You overcome every circumstances and every trials coming into your life. Amen.
ikaw, ako ngayon, yung pong sinasabi ng isang awitin. Tawanan mo ang iyong problema. Amen? Tawanan mo ang iyong problema. Why? Maiinis yung problema pag pinagtatawanan mo, di ba? Di ba kapag naiinis ka, umalis ka? Ayan, tawanan mo problema mo. Bakit? Sabagkat you know that you overcome all of those. Kasi gusto ng problema, sumimangot ka, sumama loob mo, everything. No. We can overcome the world through our faith. Anong sabi ni, so, who are the world conqueror? Sino daw yung mga world conqueror? Defeating its power. Magdidefeat ng power ng mundo. Those who believe that Jesus is the Son of God. Do you believe that Jesus is the Son of God? Yeah. He is the Savior? Yes. Amen. You are a child of God? Yes. Glory to God. Therefore, you are an overcomer. Woo! So we live victoriously in this world. There is no trials that could destroy you and put you down. We're gonna praise God because we believe that something good, something great is going to happen every day in our lives. And when you open your eyes, you can see the manifestation. And the Lord will use you to be a blessing to many, I tell you. Every time you testify the goodness of God, many people will be ushered into God's kingdom, and many people will be ushered to praise the Lord because they have seen the goodness of God in your life.